Araw-araw pagkatapos ng trabaho, laging may pasalubong ang ama para sa panganay niyang anak. T-shirt, sapatos, kung ano-ano pa. Pero ang bunsong anak, wala. Halatang halata kung sino lang talaga ang paborito niya. Isang umaga, nag-impake ang bunso ng kaunting gamit niya. Tay, aalis po ako. Mag-a-abroad na ako. Hindi man lang tumingin ang ama. Bahala ka sa buhay mo. Yumuko ang anak at umalis. Lumipas ang 10 taon. Ika-6 na pong kaarawan ng ama. Dumating ang panganay, may dalang mamahaling relo. At ipinakita pa ang bagong kotse na binili niya. Ngumiti ang ama. Anak, ipinagmamalaki kita. Sana kahit papaano, naging kapaki-pakinabang man lang ang kapatid mo. Saktong tumunog ang doorbell. Nasa pinto ang bunsong anak. Nakasuot ng luma at pudpud na damit. O ayan, nagbalik na ang nawawalang anak, sabi ng panganay habang nakangisi. 10 taon ka sa abroad, wala ka pa ring napala, dagdag ng ama. Alam kong wala kang mararating. Tumingin ang bunso sa ama at kuya niya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Kahit lumipas ang 10 taon, pareho pa rin ang tingin nila sa kanya. Tahimik siyang umalis. Pagkalipas ng 6 na buwan, may kumatok na lalaki. Debt collector. Sir, kinumpis ka na po ang bahay. May 30 araw kayo para umalis. Nanlumo ang ama. Ang panganay pala niya ang nag-loan sa pangalan niya. Malalaking utang, luho, pati yung mamahaling sasakyan na ipinagyabang noon. Ilang araw siyang umiiyak sa sobrang sakit. Isang araw, may dumating na sobre. Nasa loob ang mga papeles ng isang bagong bahay at isang sulat kamay. Galing iyon sa bunsong anak. Tay, sabi niyo po noon wala akong mararating. Pero nakaya ko po. May sarili na akong malaking kumpanya abroad. Binilhan ko po kayo ng bagong bahay. Pero hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Hindi po kayo pwedeng umani sa lugar na hindi nyo itinanim. Mag-ingat po kayo. Paalam. Minsan, kapag mismong mahal mo sa buhay ang hindi naniniwala sa'yo, hayaan mo na ang tagumpay ang sumagot para sa'yo.